Nako, eto mga kabayan, sa wakas, ICC na alarma sa kilos sa Kaufman na Boying Palasyo na taranta. Duterte gumante, makakalaya na. Bayan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito mga karibin natin. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito mga kabayan. Malaking tulong po yan mga karibin natin. Maraming salamat po. At ito, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. So ito mga kabayan, sabi po kasi dito, Attorney Kaufman, media pinasama image ni Digong. Ayan mga kabayan, what do you think ha? Ay palagay ko totoo po itong sinasabi niya. It is based on facts mga kababayan. Okay? Bakit? Nung panahon po kasi ni former President Duterte, hindi nakapurma itong mga hinayupak ng mga mainstream media, no? Hindi po sila nakaporma. Sila nga sinisiraan pa nila si former President Duterte, pero hindi po kinagat ng taong bayan 'yon, no? Hindi po sila pinaniwalaan ng taong bayan doon, mga kaubayan. Ito po ang balita mula sa Abante News Online mga kaubayan. Sabi po dito, inakusahan ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang media sa Pilipinas ng paninira sa imahe ng kanyang kliyente, kaya nagamit itong basihan ng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court. Ayan mga kaubayan. Masyado kasi nilang sensationalize mga kaubayan, no? Yung mga nangyayari sa ating bansa, no? Masyado po nilang in-exaggerate mga kaubayan. Kaunting ano lang dito. Extrajudicial killing. Okay, dito. Pero pag may nang-rape dito, pag may pumatay dito, grabe po mga kaubayan. Di ba? Wala. Pero pag mga addictus ang mga nagugurgur, eto, extrajudicial killing to, mga karibin natin. Anyway, kayo mga karibin natin, no? Ano sa palagay nyo? Talaga bang siniraan? Kasi ako talagang naniniwala po ako dito eh. Not because I am a supporter ni former President Duterte. Based on what happened sa mga balita, balikan nyo yung mga balita. No? Balikan nyo. Imbis na purihin pa yung ginagawa ni former President Duterte, there is always a third follow-up, something like that. Investigative, something like that. No? Na reporting. Pero ngayon, saan ka makakita ng investigative reporting mga kaubayan? Wala. No, maliban na lang doon sa mga totoo, no, nagpapakatotoo. For example ngayon sa corruption, mayroon bang ganun? Investigative reporting, no? Kasi for example kung si Castro ang naging tagapagsalita noon ng Malacanang sa panahon ni former President Duterte, baka durog na durog si Castro sa mga mainstream media. Buti na lang at hindi siya ang naging tagapagsalita ng Malacanang, no? Kasi grabe po ang mainstream media noon. Sumagot ka na, tatanungin ka pa ulit. Paulit-ulit mga kababayan. Pag sinabing hindi sila satisfied, maghahanap pa yan hanggang sa talagang makuha nila yung totoong sagot. Ngayon mga kababayan, harap-harapan na po silang pinagsisinungalingan ni Claire Castro. Diba? Nga lang. Ngumanga nga lang mga kababayan. Hindi natin alam kung bakit, pero para sabi po doon sa affidavit ng mga Marines, may malita rin na natanggap yung mainstream media. Ay kaya pala, diba? Kaya pala mga kababayan, ganun ang pagtrato. Ay nako. Ang pera talaga nakakabobo mga karibin natin, no? Pero pag wala kang pera, or hindi ka nababayaran, or hindi something na may prinsipyo ka, the best, matalino ka. Kahit sa tingin ng iba, bobo ka, matalino ka pa rin kasi may paninindigan ka mga kababayan. Diba? Ay, nako. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito mga karibin natin na paid media can make him look bad, but majority of the Filipinos supported former PRRD for what he has done in our country. Totoo. Bakit? Tingnan nyo na lang paalis na po ang presidente sa kanyang term, di ba? Patapos na yung kanyang term. Nakakuha pa ng pinakamataas na rating. Saan ka nakakita niyan?
Sinisiraan ng mainstream media. Pinupukpok ng human rights. At kung ano-ano pang advocates na yan. Nakakuha pa rin po. Ha? Yan ang isipin niyo ha. Kayong mga ICC kayo. Isipin niyo yan, no? Napaalis na nga yung presidente, nakakuha pa ng pinakamataas na trust rating. Sige nga, saan kayo nakakita niyan kung talagang masama ang ginawa ni former President Duterte? Diba? Nako, mapapahiya kayo dyan sa inyong mga dirada, no? Dyan sa ICC. Ito pa, pag-usapan na rin, total, nandito rin naman tayo mga kabayan, no? Ito pong itong mga biktima, ano? Nag-iiyakan, no? So yung mga nila nagurgur sa panahon na yan. So, eto bilang isang Pilipino mga kabayan. Ito personal opinion. Maybe ganito rin ang nararamdaman mo. Aanhin po natin yung mga ganyang tao na kapag ganun na nangre-rape, nagnanakaw, pumapatay, no? Mga bata, no, inaabuso. Yung sa lang, 2 days ago yata yun mga kabayan, meron na naman po isang ama, no? Inostage po yung kanyang anak mga kabayan dahil nakaganon. Diba? Ganyan bang gusto ninyo? Mas gugusto pa namin na maguruguro yan. Kaysa yung mga inosente ang maguruguro mga kabayan, mabiktima nila. Diba? Aantayin pa ba na? Nako po. Nanggigigil lang tayo dito. Parang yung mga DDS vloggers yung mga DDS vloggers parang bumalik na naman yung feeling nila, no? Yung pakiramdam nung panahon ni former President Duterte na binibira siya ng media. Ganun ang nararamdaman ko ngayon no? Bumalik na naman yung ganung feeling na we're going to fight, no? Kahit dito lang, makapagsalita lang tayo, labanan natin to. Diba? Parang ganun, diba? Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below at eto, pasadahan muna natin to. Bago po natin i-play yung video, ito po kasi mga kababayan ang balita. Nako, malinaw. Sabi po dito sa ang balita ngayon, malinaw ang mensahe. Palakasin ng ating mga local leaders. Ang 58 billion mula sa LGSF ay diretso nang mapupunta sa mga lokal na leader. Mas mabilis, mas malinaw at mas transparent. Ibang naiisip ko dito. Kayo, ano pong naiisip nyo? Ang naiisip ko po dito, baka maagang bayaran ito. Maagang pagbili ito. Ng vote buying ba kung baga? For example lang malayo pa pero kasi nasa kanila ang source nakasa kanila yung source ng kwarta. So, yung daloy ng pera, yung, di ba? Buhos ay talagang grabe. 58 billion para po sa mga local leaders, mga kababayan. Yan po, ito po ang balita patungkol dyan. Basahin ko na lang para sa inyo mga kababayan, no? Para at least meron po tayong idea, no? Ipinahayag ng ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang mahalagang hakbang ng kanyang administrasyon upang palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan matapos i-anunsyo na ang 58 billion mula sa Local Government Support Fund, LGSF, ay direktang ililipat sa mga lokal na opisyal. Ayan. Hindi na natin basahin lahat. Sabi po dito, the 58 billion from Local Government Support Fund is now moving directly to our local government leaders. It's faster, clearer, and more transparent. Ayan. Maaga to. Maaga to Okay, kayong mga local leaders, mga LGU kung baga that is not their money. No? It is people's money. Kaya tanggapin nyo, pero wag nyong isipin na mayroon kayong utang na loob sa kanila. Okay? Pag humingi ng pabor sa inyo, ay pagbibigyan nyo naman. Diba? Malayo pa po ang eleksyon pero eto na. I'm not saying that that's gonna happen, no? Na ganito ito ay pangsuhol, ganon. But, parang ganon ang tingin ng taong bayan dyan. Diba? Eto, basahin po natin ang komento ng ating mga kabayan, no? Ayan na. Malapit na kasi eleksyon, kaya doon sila kakapit sa mga lokal
leaders. Ayan ha. Local leaders lang papalakasin, hindi ang taong bayan. Aray ko po. Taong ba? Totoo naman, di ba? Magandang iniisip na paraan nga lang, karamihan nito maibubulsa na lang. Aha. Except Davao region, to think Davao has one of the most high tax collection forwarded to BIR but Davao is independent and we will soar high. Ayan, taga Davao siguro to si Castaneda Debbie. Ayan. So mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito po sa gagawin ng ating gobyerno, no? Palalakasin daw ang mga lokal na mga leaders. Ayan. Just comment down below mga karibin natin at eto, pasadahan na po natin ang video. Pasok. Ang galing ni Kaufman po mga kababayan at talaga nga naman alam mo yung mga bumabati ko sa kanya siguro nagulat din dahil malupit po ang kanyang sinabi at talaga namang kung makikita mo talagang handang-handa at dito mo makikita yung tikas ni Kaufman kasi sinagot niya ang lahat ng akusasyon ng prosecutor. And I thank Mr. Tuyan for his intervention. But I feel that I ought to remind him that this is a court of law Yon. which decides matters on the basis of evidence, Yeah. not on the basis of political demagoguery, Yon. and not on the basis of a desire to effect regime change despite the democratic will. Yan muna unang punto. Ebidensya, hindi politika. Sabi nga ni Kaufman, di ba? Korte ito, ebidensyang basihan, hindi drama o propaganda. Correct mga kababayan. Yung iba kasi mga karibin natin paiyak-iyak pa, di ba? So doon sa dahig mga kababayan, di ba yung iba paiyak-iyak pa, no, puro drama, yung mga nila, yung mga abogado, paawa effect mga karibin natin, no? Walang ipinapakitang ebidensya, puro paawa effect. Sinasabi nila, kaysa yung mga nabiktima ay breadwinner, di ba? Yung nabiktima mga tinutukhang daw mga kababayan ay nagkaroon ng epileptic, anong tawag doon, yung mga sakit-sakit, kung anong sakit-sakit, di ba? So what? No? Sinabihan lang naman sila na tumigil na kayo tapos nagkasakit agad. It doesn't matter mga karibin natin. Yan kasi yung kanilang yung talagang alam mo yon, parang tama talaga siya. Yun yung una ko na observe. Bakit yung yung prosecutor para bagang ang kanilang diskarte based on feelings, not based on evidence. Di ba? Pansinin nyo, ako sigurado, hindi lang ako nakapansin, maraming matatalino dyan. Di ba? Hindi ho tungkol sa ebidensya ang pinresinta. Kung hindi puro drama, propaganda, di ba? Para, alam mo yun, para kang sabi ko nga, ba ito? Facebook ba ito? Labanan ba ito ng post? Labanan ba ito ng social media? Kasi gano'n na nangyayari. At alam mo, hindi, sabi ko nga di ba, bakit meron isang nagsabi doon na prosecutor na parang sinabi daw ni Duterte na DDS siya. Siya daw ang DDS, yung Davao Death Squad. Yun na yun. Yun na ebidensya nila. Pag-amin daw ni Duterte na Davao Death Squad, siya daw yun. At pag-amin pa din daw doon sa Senado na kung saan sinabi niya na ako yan at walang pulis dyan, puro gangster yan. Yun na daw ang ebidensya. Gago! Sabi ko nga, hindi naman niya inamin pumatay siya. Hindi naman niya inamin ako ang pumatay dito kay ganito. Ako ang pumatay. Kaya nga paulit-ulit niya sinasabi, di ba, crime is personal Hindi pa pwedeng, pangkalahatan. Hindi ko pa pwedeng sabihin na ako'y akusahan ninyo at sabihin kong, ako ay mamamatay tao sa mga kriminal. Alam niyo mga karibin natin, yung nakikita ko lang malakas nilang ebidensya. Yung kay Kian, ginamit pa rin doon yung Kian, di ba? De Los Santos. Pero ito lang ang masasabi ko dyan sa kasong yan mga kababayan. Kasi gumana naman po ang hustisya sa ating bansa sa kasong yan. Napakulong po ng gobyerno ni former President Duterte yung gumurgor kay Kian. So meaning the justice system is still working. So, walang pakialam mga ICC kasi working pa rin po ang 'di ba? Ang justice system ng Pilipinas. So anong problema doon? Mga kababayan, napakulong. Gumagana ang hustisya. Kasi papasok lang ang ICC, 'di ba? Ako hindi naman ako
marunong sa mga ganyan, pero naririnig ko palagi sa mga eksperto, no, na papasok lang, makikialam lang po ang International Criminal Court kapag hindi na po gumagana ang hustisya, sa isang bansa, mga kababayan. Kung baga wala talaga, civil war na, walang hukom-hukom na, 'di ba? Walang hearing-hearing. Yun po ang pagkakaintindi ko. Ewan ko lang kung tama yung pagkakaintindi ko, mga kababayan. Ako mamamatay tao sa mga durugista. Hindi nyo ko pwede ikulong doon. Alam mo yun, dali mo ako sa korte. Judge, si Banat Bay daw, mamamatay tao yan, no? Ng mga kriminal. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Ang una kagad tatanong, sino pinatay niya? Paano niya pinatay? May ebidensya ka ba na siya talaga ang kumitil ng buhay nito? Ganun ang korte. Hindi pa pwedeng, wala lang, sinabi lang niya, trip lang niya. Baka iba kasi yung International Court, Sir Banat Bay, no? Baka hindi tulad dito yung korte natin na ganyan po ang proseso based on evidence. Baka sa ICC doon nila dinala kasi based on heresy lang ang pinaniniwalaan nila doon. Aba, delikado tayo dyan, mga kababayan. Kung ang ICC pala ay based on heresy lang, talo na tayo. Di ba? Talo na pong Pilipinas. Pero kung based on evidence, mga kababayan, aba, mananalo si former President Duterte. 100% yan, mga kababayan, di ba? Kaya nga alam mo, sabi ko nga si Pangulong Duterte talaga kasi hyperbole nga sabi nga ni Atty. Panelo. Kaya lang kasi kaya niya sinabi yun. Kasi tinatanong ko sa sarili ko, ba't kaya niya sinabi yun? Kasi nga abogado si Pangulong Duterte. At dating prosecutor si Pangulong Duterte. So you cannot accuse a person of killing the criminals per se. Hindi pa pwede yun. Kailangan may pangalan, saan ginawa yung krimen, ano ginamit na ano. Kailangan mong patunayan yan. By saying na ako ang pumatay sa lahat ng kriminal. Hindi ibig sabihin makukulong ka nun. Kailangan patunayan ng kung sino man. Gobyerno man, policeman, o kamag-anak ng mga namatayan. Hindi pa pwede. Tingnan nyo na, inamin. Inamin niya, DDS siya. Hindi pa pwedeng gayon yun. Kung inamin niya DDS, may inamin ba siya na pinatay ko si Juan de la Cruz? Si Juan de la Cruz, ang ginawa ko dito, ganito. Ginawa ko yan sa ganitong araw, ginawa ko yan at ginamitan ko yan ng kutsilyo. So mga kababayan, naintindihan ko po dito sa Sir Banat Bay, no? Kasi may napanood akong pelikula, si ano yata yung bida doon si Fernando po, mga kababayan, no? Fernando po Jr., ayan. So may nagawa siyang something na may nagurgur, for example, di ba? Tapos dinala silang lahat, isang barangay, dinala doon sa sa presinto. Tapos nung tatanungin na, ay si Eddie Garcia pala yun, si Eddie Garcia, mga kababayan, no? Sa palabas na ano ba yun? Yung basta nakalimutan ko yung title. Just comment down below, mga kababayan, kung naalala nyo yun. Ganito po yung story, no? Dinala sila sa sa presinto. Tapos inaano na siya, kinakasuhan na, pero may pumasok, napakarami, no? Sabi niya, ako ang pumatay. Hindi, ako ang pumatay, sabi ng isa. Yung isang tindera sabi, ako ang pumatay. Hindi, ako ang pumatay. Ang dami nila, ang dami ayun, pinalaya, mga kababayan, kasi marami ang pumatay. Ibig sabihin, no? For example lang, si former President Duterte ang kanila ngayon, di ba? Inaakusahan. Lahat tayong DDS supporters, sabihin natin, tayo ang pumatay. For example. Pwede ba yon, mga kababayan? Na tayong lahat ang pumatay? Di ba? Na mga DDS? Yung mga Duterte supporters, para palayain lang si former President Duterte. Nako, yan po ang malaking question dyan, mga kababayan, di ba? Kasi wala nga silang ebidensya. Ayan, mga kababayan. Ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, mga karabin natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutan, mga kababayan, palike po ng video ito, mga karabin natin. Maraming salamat. Malaking tulong po yan, mga kababayan. Maraming salamat po.